Inaabangan ng maraming caregiver sa bansa ang kahihinatnan ng pangakong bagong caregiver program ng federal government sa gitna ng kalagayan ng politika sa bansa. Sa report ni Teresa Redula, panawagan nila, sana sa gitna ng ngayoy komplikadong sitwasyon sa Ottawa, huwag daw kalimutan ang mga caregiver na kailangan ngayon sa Canada. Hinihintay ngayon ng libo-libong caregivers ang ipinangakong pathway to permanent residency ng federal government para sa mga nanny at home support workers. Polisiyang nasa walang kasiguraduhan ngayon sa gitna ng mga pagbabago sa lagay ng politika ng bansa. Sa sobrang tagal, ang dami po ngayon ay nakakaproblema, no? With a lot of things which includes primarily the expiration of their status. Kasabay ng pagsasara ng dalawang programang binuksan noong 2019 na nagbigay sa caregivers at support workers ng permanent status. Inanunsyo ni Immigration Minister Mark Miller noong June 2024 ang programang agad daw bibigyan ng permanent residency ang kwalipikadong caregivers pagdating sa Canada. Pero 7 buwan matapos ang anunsyo, tila lumala pa raw lalo ang kalagayan ng marami. One is the backlog, those who have been waiting for their application for years and years. Second is those who have already been working in Canada as caregivers for years, like most of them probably have already been working for 5 years, waiting for that opportunity for them to apply for permanent residency under the Enhanced Caregiver Program. And the third is the employers who are also eager to continue having their caregivers with them. Sa report na inilabas ng Canadian Center for Policy Alternatives Oktubre, karaniwang tumatagal ng hanggang 34 na buwan ng paghihintay sa permanent residency application para sa mga sarado ng pilot programs ng caregivers. Kaya sa pagkaantala ng inanunsyong programa Hunyo, libo-libong katao ang posibleng mapaso ang status sa gitna ng mataas pa ring demand sa caregivers ng maraming mga pamilya sa Canada. If we open the new program with the good features of it, this will almost triple, and that will add on to the backlog. So IRCC should come up with a very effective measure, no? Because this problem of backlog has been the problem since time of Minister Ahmed Hussein. Then Mendicino, then Fraser, then Miller. Ayon sa Immigration Levels Plan ng IRCC, mahigit 10,000 katao ang planong tanggapin ng bansa bilang permanent residents sa ilalim ng federal economic pilots, kabilang ang caregivers, agri-food at iba pa. Bababa ito sa mahigit 9,000 sa 2026 hanggang 2027. Hiling ng advocate at immigration consultant. Huwag daw sanang kalimutan ng gobyerno ang ipinangako sa mga caregiver. So that's only another fear among the caregivers, no? Kaninong kamay ba mapunta itong caregiver program? Will it still be in the Liberal government, or will it be in the hands of the Conservative Party? There's a saying that we rather live with the evil we know than that which we are uncertain of. So the best thing that we really want to see is this enhanced caregiver program to be launched now under the hands of the existing IRCC under the Liberal government. Sa pahayag ng IRCC, pinahahalagahan daw ng gobyerno ang ambag ng caregiver sa maraming pamilya sa Canada. Anila ilalabas ang dagdag impormasyon sa enhanced pilots for home care workers sa mga susunod na buwan, pati na ang detalye kung paano mag-apply. Teresa Redula, Omni News, Toronto.